ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho. Kahit kailan hindi nasubukan ng mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Hindi nila nagawang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan umakyat sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kamay. Hindi nila nasubukan mag-araro. Tayong mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalihlang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahod sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kaban ng bayan. Any volunteer, pumunta lang po kayo dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ang kanyang mga hinanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito. Hindi po tayo titigil mga kababayan. So dito po isang kapatid natin. Andito. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Mabuhay! Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Yes! Karapatan po natin ang magandang establishmento at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagad na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkimin yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami. Sa darating na September 21, sama-sama po tayo. Ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga magnanakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! At mamatay ang mga kurakot! Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. Sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawan sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga utak-hipon ng mga politiko, at mga utak-hipon na kontraktor, at mga utak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo ang kakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-hipon? Lalong-lalo na si Congressman Abante, sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tae na hindi niya napaghiwalay ang tama't mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo, mga Pilipino. Huwag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ng bawat isa sa atin na halongkatin at hanapin kung saan napunta ang budget ng flood control. Nanggagaling mismo sa Pangulo natin, siya mismo ang kauna-unahang nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang zona, mariin pong sinabi ng ating Pangulo na mahigit 5,500 ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo na si Martin Romualdez? Habang ang mga Pilipino naghihirap, may mga batang natutulog sa lansangan, may natutulog ng gutom, merong nagtatrabaho at nagpapakahirap, habang ang mga anak pala ng politiko nandoon sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap, ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at prince. 759,000 ang nilalamon ni Zela Alonte every kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-flex ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo na si Zela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino.
Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo, ang kinakain mo, at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kaba ng bayan? Si Calvo Captain yun! Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Bakit? Wala silang Sino ka ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. Okay, magandang hapon mga kababayan. Ako po nanggagaling sa malayong lugar. Ako po ay nakikisa sa ating mga kababayan para natin sabay-sabay babantayan ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ngayon, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot magsalita, karapatan natin ito. At ako'y naniniwala, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Kung hindi nila kayang baguhin ang ating bansa, tayo ang gagawa nito. Lahat tayo biktima nito. Hantayin pa ba natin magiging dagat ang ating bansa? At sila may pupuntahan ng ibang bansa dahil marami na silang pirang na kurap. Tayo may iwan sa baha. Lahat tayo nandito, kahit anong oring tao mayroon dito, lahat tayo biktima sa korupsyon. Sabay-sabay natin silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustay ng ating pundo ng taong bayan. Wala kayong dapat ikatakot pagsalita at lumabas sa iyong tahanan dahil karapatan natin ito. Napakaliwanag sa ating konstitusyon, sa ating government chain of command. Who is number one? The government chain of command. Sagot! Number one, Panginoong Diyos. Pangalawa, konstitusyon o taong bayan. Pangatlo, presidente. Pangapat, government institution. Kagaya ng mga pulis, sundalo, at ano pang mga government institution. Ngayon, tanong, sino sinusunod ng mga pulis at mga sundalo? Ang Pangulo. Sino naman ang sinusunod ni Pangulo? Ang taong bayan. Sino naman sinusunod ng taong bayan? Ang Panginoong Diyos, Ama ang lumikha sa ating mundong ibabaw. Kailangan ninyong manindigan at lumabas sa inyong mga tahanan. Uulitin natin ang ating pagtipon-tipon this coming 21. Lahat tayo dito, biktima. Kailangan natin magkampi-kampi, kailangan natin magkaisa. Walang political colors po dito. Dala ko po ang National People's Initiative. Ipinaglalaban ko ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong political colors dito. Hindi ako anti-government. Hindi ako pro-Marcos, hindi ako pro-Duterte. Bagkos, pro-Constitution po ako. At ako'y naniniwala sa panahon ito na sinasabi ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit? Nakikita ko ngayon ang kanilang katapangan para ipahayag ang walang babas ng korupsyon sa ating bansa. Kailangan natin silang labanan. Ang kailangan lang natin pagkakaisa. Itigil nyo muna yung political colors dyan.
tayo nandito lahat, bawat Pilipino, dahil pag nagkataon, magiging dagat ang ating bansa, saan tayo pupunta? Kabataan! Kabataan ang pag-asa ng bayan! Kabataan na kayo sa iyong tahanan! Kabataan! Kabataan! Sonet wala po. Magnanakaw! Mga kurakot! Magnanakaw! 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 Ikulong. Okay mga kababayan, kailangan natin sabay-sabay bantayan ang pagdinig sa Senado at Kongreso. Kapag walang mananagot, alam nyo na kung saan tayo pupunta. Indonesia na. Pupunta tayo sa National People's Park. Hindi na kailangan ng mag-require ng lisensyado para permito rally. Bawat city, bawat syudad sa ating bansa may nakalaan ng tinatawag nating Freedom Park. Kung may hinaing tayo sa ating gobyerno, pumunta tayo sa ating Freedom Park. Na walang pwedeng manghuli, na walang pwedeng humingi ng permit. Yan po nakadesign po sa ating konstitusyon. Sa G, shoutout. Sige po kita. Hindi masusunod dito ang ordinance, protocols, executive order, kundi ang ating konstitusyon. The highest hierarchy of law in the land. Sinong gumawa ng konstitusyon? Tayo, taong bayan. Taong bayan ang konstitusyon. Bakit kayo matatakot sa mga politiko? We are all servant. We are the boss. Dapat sila matakot sa atin. At ipaalala ko lang sa ating pagtitipon, lahat ng mga kababayan, ating kapulisan at sundalo, wag na natin silang saktan, wag na natin silang sugurin dahil it is very clear to our constitution, 100 meters away. Kapag kayo sumugod sa pulis, kasalanan nyo na yan. Ha? Permit. Pero nandito po kami as a individual, no? Naiintindihan natin lahat tayo may sarili-sariling perception sa political views natin. So, nakikita ko po sa social media, tama na toxic na yung sisihan, yung bangayan ng kabilang grupo. So, nananawagan po sana ako sa mga kababayan natin. Isa lang po yung kalaban natin dito. Yung mga corrupt na opisyal sa gobyerno, sila po yung tunay na nagpapahirap sa atin. Ginagamit na po nila tayo ng divide and conquer. Pinaglaban-laban po nila yung mga Pilipino para po sila yung nakikinabang. Sa uli, sila po yung tumatamasa. So, nananawagan po kami dito as a member po ng mga individual dito na pumunta. Sana po makiisa po tayo. Ngayon, kung wala pong mangyayari, tuloy na lang po tayong manahimik siguro. Yun na lang po. Salamat. Sino pang next? Luwapit na kayo dito, mga Pilipino. Ang mga kabataan dyan, hindi na muna ng shopping at date. Try mo ba? Dito muna kayo makipag-detrade right. Para hindi naman mapahiya. Si Dr. Jose Rizalong sinabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya magsilabasan na ang mga kabataan at ipakita natin kay Dr. Jose Rizal na totoo ang kanyang sinabi na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil kung ang unahin mo ay bisyo at lande at wala kang pagmamahal sa bayan mo, ay masahol ka pa sa isdang malansa. Sino pa? Ay, sorry. Nasa likod mo na eh. Hindi, nagpapatawa lang yan. Okay. Magandang hapon sa ating lahat na naririto, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan. Magandang hapon sa ating lahat. At tayo narito hindi upang maggulo, upang maliwanag at ipahiwatig, ipananawagan ang ating mga yunain laban sa gobyerno
laban sa mga magnanakaw, laban sa mga pangako na puro napapako ng kagaguhan ni Bobong Adik Drug Lord Marcos. Ito walang halong politiko ha, walang halong politika. Nababanggit ko lang ito sa katotohanan. Yan ang totoo! Yan ang totoo. Ang ipinaglalaban natin dito, ang ating mga kababayang Pilipino, kasama na tayo sa pamamagitan ng pagbubuwis natin na kanilang nilalaspag, ninanakaw, pinambibili ng kanilang kanya-kanyang mga piste, pang kung ano-ano. Samantala, tayong mamamayang Pilipino, lumalangoy na tayo sa baha. Sa bawat bigay at tax ng buhis natin, bawat sintimo na kanilang ninanakaw, kailangan nating bawiin at kailangan wag na natin silang titigilan hanggang hindi sila naalis sa kanilang position. Kaya mga kababayan kong Pilipino, mag-isa na kayo at panawagan, lumabas na kayo dahil ang rally ito walang halong kulay, walang halo ni anuman at politika. Nananawagan po tayo dahil dito nilalaro na lang tayo ng ating presidente na bangag at ang mga politiko, kongresman hanggang senador. Kaya ito, lumabas na kayo at magsama-sama tayo sa Pizza 21 ng September. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino, magkaisa na tayo at walang halong politiko ang rally natin sa 21. Maraming salamat sa ating lahat. Salamat po. Mga kababayan, pahinga muna tayo, ganito. Kasi tinatabahan daw na sa likod, kasi mukhang hindi mauubos yung Goldilocks. Ayaw nyo ba magmerienda? Dami bang Goldilocks? Hoy! Goldilocks! Ha? Huwag ko lang iuwi. Pasa-pasa na lang. Sabihin nyo. Kasi nakakaya naman doon sa sponsor, may babalik natin na hindi naubos, diba? Iuwi ko yan. Ano kayo? Yung mga gusto kumain, yung mga nagugutom, may tubig tayo dito, at meron tayong Goldilocks na mamon. Huwag kayo kahiya. Yung natin mga pulis, baka gusto nyo ng Goldilocks. Ang Goldilocks ito ha, genuine Goldilocks to. Kasabayan ng Lods. Mauubos yan! Sige! Lapit lang ito sa Magdalienta. Tapos, yung mga kaibigan natin, mga vloggers, hello mga vloggers, paki-announce nyo naman yung mga gustong mag-donate ng tubig, pagkain dito, pwede rin. Oo nga pala, Pero pag kumain kayo ng mamon, yung mais nyo, yung balot, wag tinatapon na sa mga nakakiyaan na kay Mr. Bokong Way. O magkakalat tayo dito sa may Robinson. Wag dito. Ipulsa nyo yung mga basura nyo, yung mga balot ng Goldilocks. Break time. Ipulsa nyo. Ayan, sige, po kayo. Kayo kahiya. Mas nakakahiya po ba? Cheer. Kunin mo rin siya ng 5. Bayan mamaya. Iuwi niya sa Marikina. Ayun na lang yan. Kasi Akala ko hindi siya kukuha kaya kinuha ko. Tubig sana. Sa'yo na yan. Thank you, Colonel. Naya din daw siya. Mauubos na yan. Matagal na tayong ginawang bulag ng mga politiko. Huwag natin nawayan yung mga pulis, sir. Peace. Dahil sila ay biktima din
Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sinasangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi. Umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila ang mga sapatos. Binibili, inuutang. Pero yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magigising? Yung ating mga kapulisan dyan, huwag kayo magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat yung mga ATM nyo, sinasangla nyo para ibuhay sa pamilya nyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay, kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to, kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Kung ubos na ang kaban ng bayan. Maraming salamat. Totoo naman lang. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon! Sa totoo lang po, dito lang din po ako bilang individual po na magra-rally po, sasama po sa rally dahil gusto ko rin po lumaban against po sa corrupt officials po natin. Na kung sino po yung dapat na naglilingkod sa tao, sila po yung hindi natin mapagkatiwalaan sa binabayan po nating buwis. Kaya sana po, sa haba-haba ng Senate hearing na to, wag po tayo magpalito. Kung alam po natin, sa sarili natin, kung mali naman po yung ginagawa ng mga officials na nalalagay po sa hot seat, na hot seat po, dahil sa mga pinagagawa po nila, wag po tayo magpalito. Ilaban po natin na kung kailangan po nila makulong, ipapakulong po natin sila. Sana po, mas lakasan po natin yung loob natin na sumali sa mga rallies, na ilaban po yung mga karapatan natin. Sana po, tawagan din po natin yung mga kapamilya o kaibigan po na kakilala natin na sumama din po, na isigaw po yung karapatan nila bilang tao, bilang mga mamayang Pilipino. Yun lang po, salamat po. Sino pang iba? Sino pa? Sino pa? Marami pa dyan, yung palamura, maganda yan. Maganda yan sa katawan ng mga plastiko. Saan kabataan? Sino ba? Sino ba? Kabataan? Sino ba? Hindi naman kailangan. Kahit na mga Ay, sa tandaan. Gaya na sinabi ko, si Colonel na ating PNP ay nagbibigay hudyat na gusto na kamumusay ng ating pagkilos ngayong hapon. Hindi pa kayo nanghihinahin kundi Di ba tayo naman ay tao din? Dapat pakinggan nila tayo. Ako po nakikinig ng hearing sa Congress, sa Senate. Parang hindi nila tinutumbok yung pinakadulot-pulo ng problema. Sino ba yung nag-insertion? Nasa na ba siya? Nasa na ba yung Dracula yun? Diba? Hindi nila nasa na ba yung mastermind? Dapat yun ang dapat yun ang una nilang hinahanap eh. Si Diskaya, contractor lang siya. Diba? Ang dapat ang tinutukoy agad nila. Tama yung sinasabi ni Toby Chanko eh. Doon tayo sa yung unang dulo ng problema. Diba? Bakit ang Congress ayaw nilang ipatawag si Magalong? Bakit ayaw nilang ilabas yung USP ni Toby Chanko? Diba? Ano ba yung tinatago ba sila? Wag ho natin, tignan ho natin yung hearing. Wag ho tayong pumayag na hindi nila ilabas si Saldico at saka si Romualdez. Kasi sila ang makakasagot kung nasaan napunta yung insertion. Doon po nagmula yung problema. Kaya ho nagkaroon ng mga korupsyon dahil sa mga ini-insert nilang mga hindi naman dapat. So, ang inaano ko lang, wag ho tayong maging masanay na lang na palagi na lang tayo ginaganito. Harap-harapan, niloloko
ipatawag? House of Representatives, diskaya lang ba ang kaya niyong imbestigahan? Takot ba kayo na imbestigahan si Martin Romualdez at si Zalico dahil takot kayong hindi kayo makakuha ng pera? Dapat litisin si Zalico at si Martin Romualdez at iba pang mga politikong kumakain at sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ang dapat mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Zalico at sa iba pang mga politikong magnanakaw ay ang ombudsman. Bakit ombudsman ang dapat na mag-imbestiga sa kanila? Dahil ang ombudsman ay independent, walang kinakampihan. Hindi kaya ng House of Representatives na sila mismo nag-iimbestigahan na puro mga buhaya. Puro mga sinungaling. Puro sinungaling, puro kurap, puro duwag. Puro sila magnanakaw. Kaya dapat litisin ang mga politikong magnanakaw at imbestigahan sa ombudsman. Sila dapat litisin. Dahil ang ombudsman ay independent, hindi kagaya ng House of Representatives na bias. Bias ang House of Representatives. Puro kasinungalingan, puro kalukuhan, at pilit nilang inidadawit ang nakaraang administrasyon. House of Representatives, para sa kaalaman ninyo, ang hinahanap ng taong bayan ay yung kinain ninyong budget sana para sa flood control ngayong 2025. Ang budget po ng 2025, mga kapatid, para sa flood control project ay 6.320 trillion. At yan po, Mr. President, ang hinahanap ng mamamayang Pilipino kung saan napunta. Bakit mga kongresista lamang at mga kontraktor at anak ng mga politikong kurakot ang nakinabang sa 6.320 trillion? Hindi nyo ba nakikita ang mga tao nasa taas ng bundok na namamatay na lamang at hinihintay na mamatay dahil hindi sila pwede yung ospital dahil walang pera? Nasubukan nyo po ba na ang mga Pilipinong ito ay nagugutom? Mr. President, taong bayan po ang humihingi na kayo ay bumaba sa posisyon at mahiya naman kayo kung ang mga Pilipinong pinamumunuan ninyo ay hindi nakikinig sa inyo. Mahiya naman kayong mga politiko kayo kung ang mga kadistrito nyo mismo ay ayaw sa inyo, mga congressman. At nakakapagtaka rin netong nakaraan na eleksyon ay si Congressman Abante na hindi ipinoto ng mga taong mamamayan ay nanalo. Ang kapal ng mukha nun. Napakakapal ng mukha. Liboy dila. Bakit siya nanalo? Hindi naman siya binoto ng Pilipino. Dahil ba siya ay son of Comelec? Dahil ba kay George Garcia? Dapat ay palitan si George Garcia sa Comelec dahil ang natin hindi yan mapalitan. Mapapanalunin niya ang mga tiwali sa gobyerno. Palayasin na yan. Palayasin yan silang lahat. Mga Pilipino, hanggang dito na lamang ba tayo? Magsasalita na lang ba tayo? Aayaan na lang ba natin ang mga politikong kumakain at lumalabot sa tax natin? Papayagan ba natin yun na mangyari sa atin dito? Gayahin natin ang Nepal, pati ang Indonesia. Kung nagawa ng Indonesia, magagawa rin ng mga Pilipino. Noong unang panahon, lahat ng mga ibang bansa ay nagkakanasa sa ating bansa. Pinalayas ng mga Pilipino ang mga Espanyol, pinalayas nila ang mga Hapon, pinalayas nila ang mga Amerikano. Tayo ngayon nasa henerasyon nito, palayasin natin ang mga politikong nagpapahirap sa ating bansa. Mga kabataan, lumabas na kayo. Tinatawagan namin lahat ng youth sector at iba pa mga organisasyon sa Pilipinas na kayo ay malumabas at huwag magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kahit saan ka bang lugar, lumabas ka, magsalita ka. Lumabas na kayo dyan sa screen ng cellphone kung pwede ang salita. No? Huwag kayong maging matapang sa comment section. Huwag kayong maging matapang sa mga video. Dapat ay ipakita ninyo ang katapangan ninyo sa personal. At hindi tayo dapat matakot sa mga politiko. Bakit? Tayo ang nagtaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Sino ka ba gustong magsalita? Pinapawisan na ako. Please naman. Sino?